Ito yung hamon ni PRRD. Oh. Duterte ang anak na si Vice President Sara Siyempre, anak niya yan eh. Duterte sa gitna ng plano ng Kamara na alisan ng confidential funds ang civilian agencies tulad ng OVP at DepEd. May hamon din siya sa Speaker ng Kamara. Lynn Villadolid, maraming salamat po sa pagpapamember. Ha? Thank you, thank you. O yan, tularan po ang magandang halimbawa. Thank you, Lynn Villadolid. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Naghamon ng liquidation si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman na anya. Yun! Yan ang pinakagusto ko sa inyo. Naghamon ng liquidation. Ano yung liquidation? Liquid. Magpa-audit na kayo lahat. Eto ha, para sa akin, lahat. Lahat kayo dyan. Busisiin nyo na yan. Nang dahil sa pangarap ninyo, dahil sa pagiging tambalos-los nyo, lahat kayo ngayong bubusisiin. Oh. Dahil sa pangarap ninyo at maling pamamaraan kung paano nyo kukuhanin ang pangarap ninyo, ang dami mong pinahamak na senador, ang dami mong pinahamak na congressman, at higit sa lahat, pati si Marcos pinahamak mo. Huwag po kayong magagalit sa amin, ha, saglit. ECT 78, maraming salamat po. Done my subscription for Bantag for Senator in FB. Maraming salamat. ECT 78, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng ating mga page. Thank you, ECT 78. Eto, bigyan ko po kayo ng ang sumisira sa Uniteam. Kasi ako naririndi ko dito sa mga dilaw na to, itong mga dilawang laos. At saka itong mga bayarang vloggers na hindi naman sila pinapansin ng kanilang amo. Ha? Sinisira daw namin ang Uniteam. Hindi po. Sa totoo, kadalasan ang pagbagsak ng isang grupo, ng isang syudad, ng isang layunin, ng isang party, lahat po ang kinababagsak niyan galing sa loob. Tatandaan po natin, hindi po kami, ulitin ko, hindi po kami ang sumisira ng Uniteam kung meron mang Uniteam. Because I believe, sa simula pa lang, hindi na talaga maayos ang Marcos at Duterte. But in any way, for discussion purposes, sige, isipin natin may Uniteam. Hindi kami sumisira. Kayo sa loob ang sumisira. Kayo ang sumisira kay Marcos. Totoo yan. Kayo ang sumisira ng Uniteam. Kung totoong may Uniteam si Marcos at ang Duterte, sinong naging kasiraan ngayon? Di ba si Speaker? Kaya mahiya ka sa ginagawa mo. Sa akin lang ha, bumaba ka na bilang speaker. Kung gusto mo talaga, kung gusto mong salbahin ang pangalan ni Marcos, baba ka dyan. Ipakita mo yung humility mo para lang maisalba mo yung pinsan mo. Kasi ikaw ang sumira. Kung talagang may magandang samahan yung dalawa, ikaw ang sumira. Tama o tamang-tama? Baba na. Hindi, baligtad. Hindi yung sakay na. Baba na. Parehas kayo ni Boying. Tingnan nyo. Nagkabarabara na. Pinagbabara na si Boying sa Senado. Ang tingin sa kanya, ang baba. Talagang binanatan siya. Yung taong bayang galit. Kanino to magre-reflect? Kay Marcos. O kayo, nakakatulong kayo ngayon. Mga panira kayo. Eto si Subiri, sabi mo, pagtatatanggalin mo, pagkakausapin mo. Si Marcos, yung nakakasira sa kanya. Hanggang ngayon, wala pang ano. Yung baka nagkakalat sa paligid ni Marcos, hindi mo pinagre-resign. Kung concerned talaga kayo sa Uniteam, yung nakakasira sa Uniteam, tanggalin nyo. Hindi kami.
Hindi namin masisira kung may totoong unit team. Hindi namin kayang sirain ng unit team. Kasi kung may totoong unit team, eto nga bigyan ko kayo halimbawa. Kami nga magkapatid, trinay pagsirain Alam nyo ba yon? May binubulong sa akin, may binubulong doon. Kaming tatlo nila Dada, may binubulong sa akin about kay Dada, gano'n. Ano ko, grade school? Ano ko, bata para maniwala? Ha? Kung talagang may unit team, hindi masisira yan from the outside. Masisira yan from the inside. Ang totoong unit team, hindi kayang sirain sa labas. Pagtatanggalin mo yan, yan ang mga walang kwenta. Kongreso raw ang pinakabulok na institusyon dahil sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds. Sabay banggit kay House Speaker Martin Romualdez. So yan, kita mo. Nilagay mo. Lutong-luto. Ewan ko sa inyo. Maglalagay nga ako. Sino ngayon ang lutong-luto? Si Boying o si Romualdez? Doon sa dalawa. Ngayong mga panahon ngayon, nag-uunahan yung dalawa, yung tandem na yan. Nag-uunahan kung sino ang lalagay nga natin na magpaano tayo. Sinong lutong-luto? Sino mas luto? Maglalagay akong poll. Speaker o Boying? Kayo nang bahala. Bumoto. Kasi dalawa yan. Nag-uunahan yan. Kung may rating ng luto ngayon, silang dalawa ngayon ng luto-luto. Boto po kayo. Meron dito sa YouTube. Naglagay ako sino magluto. Dalawa sila. Hindi ko alam kung nakakatulog pa tong dalawa o nakakakain pa ng maayos. Malalaman natin kung mangangayayat kasi pagka medyo mataba ka, mabilis ka mahalata pag nangayayat Boto po kayo. Sino dun sa dalawa mas luto? Lutong-luto. Kasi sila, kung dati laman ng balita yang si Boying dahil kaka-presscon, ngayon laman din siya ng balita. Pati si Speaker ngayon, ako. Ay, parang nangunguna si Speaker. Talaga matindi ang luto. Isipin mo, Speaker, tinalo mo pa sa lutuan si Boying? Hindi Ito lang sa akin. And this is my opinion. And I honestly believe on this. Kung talagang concerned kayo kay Marcos, baba kayo. Hindi nyo na papaganda ang imahe. Ayon kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez Coach Oli Editor, dapat may vote sa choices. Ikaw na dito, palit na tayo. Ako na mag-i-edit. Hindi, joke lang. Joke lang, baka wala ng editor. Hindi, kasi para mahirapan sila pumili. Pag parehas, sasabihin lahat niyang parehas. sa mga kongresista, dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Pati Office of the President, tinanong ng dating Pangulo kung magkano ang nagagasta. Kasunod ng mga banat na yan, ang pagdepensa naman ng dating Pangulo sa kanyang anak, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa paggamit ng Intelligence Fund. Ayon sa dating Pangulo, pinayuhan niya ang bise na gamitin ang pondo sa anyay PMT at i-require ang ROTC. Payo pa ng dating Pangulo sa anak. Boto po kayo dun sa poll, sa poll. Yan. Sige. Maging prangka na at amining ang Intel Fund ay para raw ihanda ang mga utak ng Pilipino sa insurgency o paghihimagsik. Hindi na Ito po naniniwala ako, Kasi may mga napanood akong dilawan. Itong mga dilawan talaga. Laos na, ayaw pa rin huminto. Wala na ngang ipapanalo sa eleksyon. Sausaw pa ng sausaw. Basta pumasok si PRRD, sasawsawan nito mga dilawan. May kakilala akong ganyan. Inaantay kami magkamaling Banateros Brothers. Tapos pagka nagkamali kami, pagka merong hindi magandang balita, sasawsawan. Anong ibabalita niya? Yung dati, pagiging asumera dating-dati pa. Yung mga ayaw naman tumaas na vlogger, sasawsawan din.
Ganyan, ganyan. Pare-parehas sila itong mga to, itong mga sawsawera na mga dilawan, parehas ng ugali ng mga marites. Oh, tas naririnig ko, ang lakas mo maghamon. Dapat lahat sila. Pero ako may punto. Ako naniniwala doon. Kung i-audit ang isa o ang isang ahensya, dapat lahat. Oo, ako naniniwala. Dapat pati si Sara i-audit. Lahat. Lahat. Na magkaalaman sinong kurakot. O, di ba? Huh. Tinitalya ng nakatatanda Duterte kung paano yan gagawin batay sa plano para sa paggamit ng pondo na kanya raw nakita. Sagot naman ni House Speaker Martin Ito na ang sagot ni Tamba. Ni Speaker Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Ayun. Naniniwala kayo doon. Na-audit na ng COA ang Kamara. Yan. Oh. Na-audit na ng COA ang Kamara. Oh. Commission on Audit. O Commissioner on Audit. Ano ba yan? Hindi ko alam eh. Basta Commission on Audit. O sabi nga ni SAS ay confidential. Bakit? Kanina, binalita niya sa live niya, nanonood ako. Ha? Hindi naman available yan. Parang na-audit. Dapat, kung na-audit yan, dapat may breakdown yan. Audit nga eh. Oh, tingnan mo ha. Romualdez, ikaw daw nung 2020, meron kang 31 million. Hindi ko maalala kung 31 o 30 million. Basta, nasa line of 3, 31 million ata. Parang yung boto ni Marcos at Smart Magic. 31 million nung 2020. So, ibig sabihin, per year po yan. Kung nag-a-average ka ng 30 million per year, in 3 years, meron kang 90 million. Isipin mo kung gaano kalaki yung 90 million. Nakakita na ba kayo ng ganun? Kadaming pera. Ako hindi pa. 30 million, 31 million a year nung 2020. So, more or less, pataas ng pataas yan. Isipin mo, may ganun kang kalaking pera. Hindi na audit. Tapos sisilipin mo yung iba. Anong tawag sa'yo? Di plastic. Double standard. Sabi nyo na audit. Ngayon, merong sinungaling sa inyo ni SAS. Kayo na magdesisyon kung sinong sinungaling. Kasi sabi ni SAS, hindi raw nag-audit, wala daw ni isang congressman at senador nagbigay ng detalye. So hindi yun audit kasi dapat ang audit na ilagay doon yung detalye kung saan ginastos. Oh. So definitely magkaiba kayo ng sinasabi ni SAS. Oh. Sa tingin nyo, sinong sinungaling? Si SAS o ito? Oh. 'Di ba? Grabe, no? Ang dami mong pera, milyon-milyon. Kung ikaw, pagpalagay mo na lang, kumikita ka ng 30 million a year, so, sumasahod ka ng more or less 1 million and hindi. Sumasahod ka ng 2.5 million plus a month. On the average na lang. Tapos, ang ordinaryong Pilipino, nihirap makabili ng bigas. Tapos, sisilipin yung ibang tao. Ito, basahin ko. Ito ba, isa ka pa, napakadadaldal niyo. Kabataan Party List, sinabi niya, 21 million. Ito ata noong 2020, isipin mo, sigaw-sigaw lang kayo sa kalye. Kabataan Party List. Laking pera, no? Pera nyo yan. Pera nyo yan, ginagastos nila. Hindi natin alam saan napunta. Kaya nga sabi ni PRRD, busisiin. Buksan, i-audit. Hindi pwedeng nakalagay lang doon. Excuse me po, wala daw sa COA. Ni-research ni SAS, tiningnan niya, wala. Oh, ngayon, hinahamon ni SAS ang mga congressman. Lahat po daw, hamunin niya. Lahat kayo magpa-audit. Kasi lalakas ng Alam mo,
Speaker, sinisira mo dito yung pinsan mo. Pangalawa, haya-hay na yung buhay ng iba. Pati yung mga kapwa mo congressman, pati yung mga senador na bubulat-lat. Nang dahil sa kaepalan ninyo. Wala na. Galit na si PRRD. Ako maling-mali yung advisor niyan. Never, ever wake up a sleeping giant. Wala, gising na si PRRD. Ano pang magagawa niyo? Dire-diretso na yan. House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Sabi naman ng Secretary General ng Kamara, walang confidential o intelligence fund ang Kamara. Nako, walang confidential at ano. So now, ibig sabihin, kung walang confidential funds, ang issue nila, walang confidential funds. Ang confidential kasi hindi na audit. O sige, bakit ang dami daw hindi audited? Ayan, we are playing with words na naman eh. Wala nga confidential funds. Pero, hindi pa rin kayo na-audit. Eh di parehas din yan. Regular nang ino-audit ang gastusin nito at laging bukas sa Commission on Audit o COA. Laging bukas. Eh, hindi nga daw mabuksan. Wala nga daw doon. Sino ba talaga nagsisinungaling? Ako pasensya na. Hindi ko, to be honest with you, ayoko magsinungaling. Hindi ko na-research kung tama yung sinasabi ni Sas. Okay? Hindi ko naman binusisi. Hindi ko naman tiningnan. Pero wala daw sa website nyo ng COA. Dapat yan, kaya bulat-latin ng ordinaryong Pilipino. Eh, ba't hindi mabulat-lat ni Sas? Eh, di may sinungaling sa inyo. Ewan ko, sino sinungaling dyan? Base raw sa COA report noong October 2, wala ring disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara, kaya pasado ito sa audit. Ano sabi dito? Eleanor, hi Sir Coach, very happy to hear Sir Bantag. Magtago-tago ka Sir Bantag, nakakarma na si Bonging Remulla at iba pang ano, galit ng galit din, no? Para sa GMA Integrated News. Yan po ang well, ako rin, alam mo sa totoo, pagka nakikita ko to, sabi ko, wrong move. Wrong move sila speaker dito. Kaya lang sa isang banda, natutuwa ako. Edi ngayon, nalalapit na yung mga inaantay nyo. Alam ko may inaantay kayo, wag tayong maglokohan. Nababasa ko sa comment section eh. Pero, kung talagang concern niya mga sekretary, babalikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina. May panahon pa. Magsi-resign kayo. Kung kayo talaga ay concerned sa Uniteam. Wala, kasi alam mo nangyari, nagplastikan eh. No, akala natin okay na, di ba? Tatandaan nyo, ang isang relasyon, ang isang relationship, hindi mo pwedeng tapalan. Hindi mo pwedeng daanin sa plastikan. Di ba? Parang okay na sila. At ako, sinasabi ko dati, hindi sila okay. O, di lumabas ngayon ang katotohanan, hindi talaga sila okay. Dapat, pagka meron talagang sirang relationship, inaayos yan inside out. Ayusin nyo muna yung kayo bago sa labas. And then, nangyari, ginawa nila, inayos nila sa labas. Hindi naman talaga sila ayos sa loob. Lumalabas ang totoo ngayon. So, ngayon, napabgikan tuloy si PRRD. Mali kayo dun. Mali kayo. Ba't nyo ginising si PRRD? Namamahinga na eh. Isa pa yan, ha? Speaker, ako suggestion ko lang din. Ako, opinion ko lang naman. Kung sino yung political advisor mo, sisantihin mo. Wrong move. Wrong move yung political. Kung ako political advisor, ito.
Ito isasuggest ko kay Speaker. Hindi, kung ako lang naman na, sasayawan ko sasayawan ko hanggang dulo. Until hanggang 2027. Anyway, pagdating sa election sa 2028, nasa kanila naman ang makinarya. Sila ang nakaupo. Saka na lang gumawa ng paraan at that time. Kaya lang, ang agay. Nagba-backfire. Pero, again, I'm happy. Hindi naman ako ang speaker. Hindi naman ako ang ang political advisor.